Pag-aaralan po natin ngayon ang bagay na kung saan ay may trust issues. Lahat siguro tayo ay nagtiwala. Pero marami dyan nasira. No? And katulad ng in an ever-changing world filled with uncertainty and doubt, trusting God can sometimes feel like somehow sa iba exciting at sa iba naman ay pagkatakot. Yet our Lord calls us to put our full trust in Him, no matter the circumstances. Let's turn our hearts and mind to the Scripture. As we study today, trust issues, let God handle it. Basahin po muna natin as we stand before God. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Manalangin muna po tayo. Salamat aming Ama sa umagang kay ganda. Salamat sa panibagong kalakasan, buhay na patuloy mong ipinagkakalob sa bawat isa sa amin. At sa oras na ito, O Diyos, linisin mo nga po ang bawat isa sa amin ng iyong banal na dugo sa lahat ng mga kalikuan, kasalanan, ginagawa man na sinasadya o hindi. Forgive us, O Lord. And right now, O Father, we thank you na by your blood, we are free, O Lord. At malaya kaming makakapakinig ng iyong salita. So umagang ito. At dalayan ko, O Diyos, as we hear your word, hindi na nga po ito mawalay sa aming puso, sa aming isip, Panginoon, at sa aming pamumuhay sa araw-araw. Mangyari ang kalooban mo nga po sa araw na ito. At tago mo po ang iyong lingkod, ikaw ang marinig, O Diyos, gamitin mo lang ang aking tinig. At ikaw po ang magsalita sa bawat isa sa amin, O Diyos. Mangyari ang kalooban mo at pagpalain mo nga po ang iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na. Unang punto po natin ay the call to trust. So nakita natin dyan, no? Trust in the Lord with all your heart, ng buong puso, and lean not on your own understanding. May kanya-kanya tayong pag-iisip, pero ang sabi dyan, wag tayong mag-rely sa ating sariling kaisipan. At sa lahat ng bagay, isubmit natin sa ating Panginoon. So, understanding trust. Ano nga po ba yung trust? Sabi dyan sa Hebrew word, bitakon, or from the root word, batak. Merong pong siyan batak. Pwede rin po siyang bata. Pero batak ang ang pinopronounce. Signifies deep reliance, security, and leaning on God. Moving beyond mere belief to an active surrender of self-control to God's understanding. So, ang ibig sabihin, bitakon, noun form po siya, and meaning confidence, security, or reliance sa ating Diyos. Ang batak naman, parang CK, yung ganon, batak. The verb root, meaning to lean on, feel safe, or lie helpless in complete confidence. So, ang ibig sabihin po niyan ay totally, let us depend on God alone. Maraming pagkakataon kapag nagka-problema tayo, ang lagi nating kung ano yung action mo o yung magagawa mo. Nakakalimutan nating manalangin kaagad o humingi ng tulong sa Diyos kaagad.
Pero pag walang-wala na ka ng tatakbuhan, that's the time na maiisip mo, meron palang Diyos. Di ba? Pero alam nyo, sabi niya, let us not lean sa ating sariling pangunawa, kundi sa ating Diyos lamang. Trusting beyond understanding. Yung verse na binasa po natin o verses ay ini-instruct sa atin na to lean on your own understanding. Not to lean on your own understanding. Ano po ibig sabihin nun? That human perspective and reasoning can be limited and flawed or incorrect or madalas nagkakamali. So imagine niyo po, ang isang bata na nagtitiwala sa kanyang bata na wala pang isip na mga 3 years old or 2 years old, na sila ay magkukross ng street. So hawak-hawak siya ng kanyang tatay at yung bata, wala siyang pakialam kung ano man yung nangyayari sa paligid habang siya ay hawak ng kanyang tatay. So, hindi niya naunawaan na pwedeng may dumating na biglang sasakyan at sila ay mahagip at sila ay mamatay. So, ang nasa isip lang niya ay magtiwala sa kanyang magulang. Na alam niya na hindi siya pababayaan. Na alam niya na laging uunahin ang kanyang kabutihan. Similarly, we may not always see the full picture. Kapag tayo ay may nangyayari, nasa crossroads of life, nasa challenges ka, nasa problema ka. But God offers a perfect, better point of view. Amen ba yon? Nice ba nating maunawaan yon? And as we understand trust, makikita natin, trusting God involves a heart posture that says, Lord, I don't know what tomorrow holds. But I trust you with it. Sino nakakaalam na may bukas na maayos pa ang ating sitwasyon? Ngayon sa Iran, sila mismo nagkakaroon ng civil war at sila mismo nag-aaway. At ang kawawa po doon yung mga Kristiyano na talagang minamassacre. Sino makakapagsabi bukas, maganda pa ang ating pag-iisip, sitwasyon, na kung papaano tayong gumising kanina, ay ganun ka pa rin bukas. No one. Amen? Pero, yung full trust na dapat na hindi mo alam ang bukas, pero ang Diyos, alam niya na ang iyong wakas. Imagine niyo yung tightrope. Nakaano sa yung tali, no? Yung lubid. Alam niyo po yung lubid? Yung tali, no? Na ito ay ginagamit para matalian ng isang bagay na hindi malaglag o masira or mawala. So, na ito ay nakatali doon sa isang walker. O yung mga, pag nasa, yung mga nagtatrabaho sa building, meron silang tali. O kaya yung mga nagma-mountain climber, di ba? Meron silang tali para if ever namang sila, mabagsak, merong mag-hold sa kanila. And imagine niyo yung pagod o yung parang fear nun, na kung ikaw ay natatanggal o nawala yung iyong balanse, ang mangyayari sa iyo ay pwede kang mamatay kasi ang babagsakan mo ay bangin. So malalim, pwedeng tubig o pwedeng ground na puno ng bato. At hindi ka na pwedeng mabuhay pagka nangyari yun. Pero, kailangan natin dyan ng trust. Di ba?
At merong mga ano talaga na ganon, yung parang nandoon yung kanilang excitement na gusto nilang yung experience na yon. And similarly, God is our safety net. Yun ang sinasabi niya sa inyo ngayon. Sabi nga, pwede yung nanay, makalimutan niya yung kanyang hawak na anak. Pero ang Diyos, kailanman. Hindi kanya pababayaan. Kahit na nga, makalimutan mong tawagin siya, but the help of God is always there. Sabi nga, dati sa Metrobank, you are in good hands with Metrobank. Pero sa Lord, you are secured. No matter what life brings. Amen ba? So, when we walk in faith, we may feel insecure, but we must remember that God has secured. Siya po ay hindi nagbabago. He is omnipotent, omniscient, omnipresent. Siya po ang pinakamakapangyarihan. Siya po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Mula pa lang sa pagmulat, sa pagdating mo dito sa mundo, alam niya na ang wakas mo. At siya ay presente sa lahat ng dako. Kaya yan ang Diyos na nangako sa iyo na kailanman di ka niya iiwan, kailanman di ka niya pababayaan. At sa oras po na ito, ask yourself, what are the areas in your life where you struggle to trust God? What are the areas in your life where you struggle to trust God? Maybe it's your career, your future, your relationship, or your health. Saan yung meron kang struggle ngayon, kapatid? Ano yung gumugulo sa iyong isipan sa mga oras na ito? Reflect on how acknowledging God in these situations could lay a path forward that you hadn't previously seen. So alam nyo, kapag ka napatunayan nyo ang Diyos ay naging tapat na sa iyo before, makakaasa ka na magiging tapat pa rin siya sa iyo ngayon at bukas. Amen. So, next point po natin, our identity as children of God. Sabi po sa John 1:12, pakibasa po, at saka yung 1 John 3:1. Receive him. To those who believe in his name, he gave the right to become children of God. See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God, and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know him. Amen. So the beauty of being called his children, yan po yung katibayan natin na paano kung masisigurado na talagang hindi ako pababayaan ng Diyos. So nakita natin yan, when we receive Christ, we gain the right to become children o mga anak ng Diyos. Nung tinanggap natin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, siya po ay pumasok na. At binigyan niya tayo ng karapatang tawaging, anak ng Diyos. And this is not just a title. Tandaan mo yan. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, hindi to basta title lang, kapatid. It represents a relationship based on love, care, and protection. Nung tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon, tinanggap ka niya sa kanyang kaharian at sinasabi niyang, ako na ang in charge sa'yo.
aalagaan kita, mamahalin kita, at poprotektahan kita. And sabi rin sa 1 John 3:1, in-emphasize din po dyan that God has lavished His love upon us. Labis-labis ang pag-ibig ng Diyos sa akin at sa iyo, kapatid. Assuring us that we belong to Him. Amen? Kaya kung ang Diyos inari ka niya, inampung ka niya, pinili ka niya para maging anak niya at mapabilang sa kanyang kaharian, sinisigurado niya sa iyo sa oras na ito na mahal ka niya. At walang bagay kang gagawin na magpapalayo ng pag-ibig niya sa iyo. Madalas, hindi natin nararamdaman na andyan ng Diyos. Ang dahilan, kasi hindi tayo gumagawa ng sinasabi niya sa atin. Hindi natin siya sinusunod. Nagkakasala tayo. At pag nagkasala tayo, lumalayo ang banal na Espiritu na dapat nasa puso natin. Wherever we are, kasama dapat natin ang banal na Espiritu nung tinanggap natin si Jesus. Dahil iniwan niya ang banal na Espiritu Santo. Pero kapag nagkakasala tayo, pag sumusuway tayo sa kalooban ng Diyos, sa kanyang utos sa bawat isa sa atin, nawawala po ang presensya niya. Umaalis siya. Kasi hindi niya kayang sumama sa makasalanan, sa kasalanan. Pero ikaw na makasalanan ay mahal na mahal ng Diyos. Amen po ba? Galit ang Diyos sa kasalanan, pero ikaw mahal ka niya, kapatid. Sabihin mo, mahal ka ng Diyos. At mahal din kita, kapatid. Amen? Lahat tayo, dahil ang Diyos ay pag-ibig, hindi lang siya nagmamahal sa atin, kundi siya mismo ang source ng pag-ibig, so we can love others too. Amen? Kahit na minsan hindi ka ibig-ibig, we can love still. Kasi ang Diyos ay umaapaw ang pag-ibig sa atin, labis-labis. Amen? Amen. And sinasabi rin dyan, ina-assure din sa atin, mga kapatid, yung God's love and our identity in Him. Hindi po nawawala yon. Kapag nagkasala ka, hindi nawawala ang pagiging anak mo. Ang nawawala lang yung presensya ng Diyos. At kapag nawala ang presensya ng Diyos sa atin, delikado po tayo. Wala tayong proteksyon. Kaya all we need is to ask forgiveness, repent, at wag na po nating gawin na i-grieve ang banal na Espiritu Santo. Gawin na natin yung nakakabuti, yung nais niya sa atin, yung utos niya. Katulad ng father and child, consider the relationship between a loving father and his child. A good father wants the best for his child. Mga tatay, meron ba kayong gustong hindi nais or hindi maganda sa inyong mga anak? Kaya nga minsan yung gabi, ginagawa niyong araw, mga tatay, di ba? Para sila ay buhayin ng maayos, maibigay yung kanilang pangangailangan. Amen po ba yun, mga katatayan? So, a good father wants the best for his child or children, guiding and supporting them through life's challenges. Nandiyan ka lagi kapag merong pangangailangan. Minsan, isusubo na lang, pag hiningi at kailangan ng anak, ibibigay din. So, katulad din ng ating Diyos Ama sa langit. Desires to lead us. Nais niya, kanina kinanta natin sa ating pre-worship, lead us, Lord. No? Even in the darkest hour, pag ang Diyos ang nag-lead sa atin bilang shepherd, bilang pastol, kahit na napakadilim. Sabi nga, even in death, no? Yung kahit na dadaan ka na sa kamatayan, meron ka pa ring kapayapaan. Kasi alam mong hindi ka pababayaan ng ating Diyos. Amen po ba? So, we can approach God
and trust. Sabihin mo, Panginoon, sa iyo po ako nagtitiwala. Kasi walang sino mang tao na pwedeng magbigay sa inyan. Kahit na asawa mo, minsan, sabi nga, susungkitin ang bituin. 'Di ba? Aakyatin ang mga bundok. Pero minsan, samahan ka lang sa paglalakad mula dito hanggang sa kanto. Ikaw na lang, naantok pa ako eh. Sabi, bundok. Yun, ilang steps lang. 'Di ba? Kaya wag tayong maniwala sa pangako ng tao. Kasi madalas ang tao pag nangako, napapako. Pero ang Diyos, kapag nagsalita, papangyarihin niya. Yan ang kaibahan ng Diyos natin na buhay. We can trust Him at all times. Amen? Sabi nga, trust in the Lord with all your heart. So today, take a moment, no? Individually, to reflect on your identity in Christ. Sabihin mo, ano nga ba ang relasyon ko sa Diyos? Malayo ba? Or ganito, close na close? Na wherever you are, kausap-usap mo siya. Or pagkatapos natin umuwi, pag nakauwi na tayo, wala na pakialam. Nakakalimutan na ang ating natutunan. Take a moment to reflect on your identity in Christ. Pwede po ba yung mga nagsusulat, kahit na sa notebook nyo or sa cellphone nyo, isulat nyo po, what it means to you personally to be a child of God. Mahalaga po ba na maging anak ka niya? How does this knowledge change your perspective on trust? So, ibinigay natin, no? Pinili ka ng Diyos para maging anak niya. Para maging kamanggagawa niya. At ano pa kaya kung ang buhay niya ay ibinigay sa atin, ano pa kayang bagay ang hindi kayang ibigay ng Diyos? Let this affirmation empower you to release your trust issues to our God. Amen? So, 3 points po. Third point, letting God handle it. Embracing God's plan in the unknown. So, ano ibig sabihin? Hayaan natin, ibigay natin sa Diyos. At alam nyo ba na bago pa kayo dumating dito sa mundo, may blueprint na? May plano na ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon, kung tayo nasa 100 plus ngayon dito, meron ng blueprint na ibinigay sa inyo ang Diyos. Ang bawat isa sa atin. All you need is let God and do His plan. So, hindi ka na hindi mo na kailangang magplano pa o iisipin, ano nga ba yung kailangan kong gawin bukas? Ang kailangan mong tanungin, Lord, ano po ang plano mo para bukas na gawin ko? Para ma-direct ka niya, para maiayos niya. At alam nyo, hindi kayo magkakamali kapag kayong plano ng Diyos. Kasi pag plano mo, for sure, minsan, umiikot-ikot ka lang. Tama ba? So, maraming plano na gusto ka, pero halimbawa, gusto ko mag-abroad. Nang dalaga ako, gusto ko mag-abroad. Pero, hindi nangyari. Kasi, hindi pang-abroad yung aking nakuhang kurso. So, nakapagtrabaho ako dito sa Pilipinas. Dapat sa hospital, hindi rin nangyari. Kundi sa opisina, sa company. Nakapagtrabaho. So, naiba yung plano. May plano ka, pero kapag hinayaan mo na ang Diyos, na Lord, may plano ako sa tingin ko maganda pero alam ko mas maganda at pinakamainam ang plano mo. Kaya yung plano mo na lang ang gagawin ko. Hindi po tayo mag-struggle. Hindi po tayo mahirapan. At wala pong trial and error. Kapag yung plano ng Diyos ang ginawa natin. Amen ba? Gusto niyong paikot-ikot? Yes, gawin niyo.
yung sarili nyong desisyon. Sa karir nyo, sa relationship, pero bago kayo kumilos, inalaw nyo, inacknowledge nyo ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang yung magandang plano, magiging maayos ang lahat. Amen po ba? At minsan, kaya pala ako dinala dito ng Lord. Kasi kadalasan sa mga plano natin, ang nakikita lang natin yung malapit lang. Pero ang Diyos, alam niya na yung dulo eh. Alam niya na yung wakas. Kaya we can rely on Him sa mga plano niya sa ating buhay. Amen po ba? Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, let us rely on God. Let us trust God, no matter what. Amen po ba? Hindi ito yung sinasabi natin na magta-trust tayo because hayaan na lang natin ang Diyos. Kasi merong ka ring desisyon. Hayaan mo na mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Araw-araw. So, navigating uncertainty. Life is filled with uncertainty. Totoo ba yan? Walang kasiguruhan ang bukas, ang ating buhay. But God's plans are always purposeful. Amen po ba yan? Kamukha ng binasa natin sa Proverbs 3:6, instructs us that as we submit our ways to the Lord, He will direct our paths. Ano lang kailangan natin gawin? Isuko. Ibigay natin, Lord, ito po yung plano ko eh. Pero kung hindi ito yung kalooban mo, mangyari ang kalooban mo. Amen po ba yon? Katulad ng ating Panginoong Hesus, alam niya, maganda ang plano ng Diyos sa Kanya. Pero madali po ba yung pinagagawa? Mahirap. Pero, sabi ng Panginoong Hesus, nung malapit na yung mangyari, sabi na, not my will, but let your will be done in me. At nangyari nga ang kalooban ng Diyos. At napakaganda po ng plano ng Diyos. Amen? He will direct our paths. And this doesn't promise an immediate resolution or a clear road ahead. Hindi po magiging madali or smooth sailing kapag ikaw ay nagdesisyon na gawin ang kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban mo. Marami for sure na barriers. At merong gagawin ang kalaban para ikaw ay pigilan na gawin ito. But it assures us that He is with us. Yun ang mapapangako ng Panginoon. Hindi magiging smooth sailing, hindi ka matutulog or hihiga sa bed of roses, kundi ang sinasabi niya sa iyo, sasamahan ka niya. At kung ang Diyos ang kasama mo, kahit na nasa matindi kang unos ng buhay, sisiguraduhin sa iyo ng Diyos na may kapayapaan ka. Amen? Amen. So katulad ng istorya ni Abraham, sino nakakakilala kay Abraham? May kanta tayo, has many children. No? Abraham, yung mga sa Sunday school. So sabi po sa, nandiyan po ba? Genesis 12, 1-4. Okay, pakibasa nga po. Tayo tayong lahat. Now the Lord had said to Abram, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in all the families of the earth shall be blessed. So Abram departed as the Lord has spoken to him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he departed from Haran. Amen. So sige po, makaupo na. Salamat. So Abraham was called by God. Ano ang pagtawag sa kanya ng Panginoon? Leave his homeland or country at saka yung kanyang pamilya. So ang sinama lang niya yung kanyang immediate family at yung isang pamangkin niya. The rest, iniwan niya kung ano man yung karangyaan na meron siya doon.
He trusted God's promise despite not knowing the destination. Si Abraham po, tinawag siya ng Diyos, pinapunta sa isang lugar na hindi niya naisip or alam. Madali po ba yon? Di ba mahirap, lalo na kung komportable ka na sa lugar mo, maayos, at nakakapamuhay ka naman ng maganda? So marami kang alalahanin. But that time, ang asawa lang niya, si Sarah, ang kanyang kasama, at nagsama nga siya ng kanyang pamangkin na si Lot. So, he trusted God's promise despite not knowing the destination or kung saan man siya pupunta. His unwavering faith led to God, making him the father of, ng maraming bansa. So many nations. Abraham's trust shows that stepping out in faith can lead to extraordinary blessings, teaching us to let go of our control and trust God's place or God's plans. Amen ba? So, hindi niya alam kung ano yung naghihintay sa kanya doon. Pero ang sabi lang ng Panginoon, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. At yun nga ang ginawa ni Abraham. So, tinawag si Abraham para na hindi niya alam at nag-venture siya. Sabi doon sa Genesis 12:1, di ba? He had no idea where he was going, but he trusted his God, his personal God, and Abraham's faith led him to become the father of many nations. At yung istorya po na ito ay tinuturuan ang bawat isa sa atin that even when we cannot see God's plan, kahit na hindi natin nakikita yung kawakasan, yung resulta, kung ano at bakit ka may pinagagawa sa iyo ang Diyos na ganito, ganyan, huwag ka nang mag-question. Ang sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, I am going with you. Amen po ba? At pagka ganon, dadalin ka niya sa unexpected, amazing place, amazing situation na nais niya ay makapamuhay ka ng maayos at masagana. Amen? At doon niya natupad yung pangako, yung pinangako ng Diyos sa kanya, na magkakaroon siya, magiging ama siya, hindi lang siya ama ni Isaac, kundi naging ama siya ng maraming bansa. Actually, ama rin natin siya. Amen ba yon? Ama natin sa pananampalataya. So, yung pananampalataya na yon, yung plano ng Diyos sa buhay natin, kung tayo ay patuloy na susunod at magtitiwala sa Kanya, dadali niya tayo sa isang lugar o sa isang sitwasyon na never mong na-imagine, never mong naisip. Amen? So, dati ang sabi ng Panginoon sa akin, ang mapapangasawa ko ay, nung dalaga pa, syempre ako no, sabi niya ay may sasakyan, may kotse. That time, ni Cariton, walang pagmamayari ang asawa ko, ang boyfriend ko that time. So sabi ko, paano mangyayari? Imposible. Tapos eto na si Satanas. Nagtatrabaho na kasi ako noon. Tapos meron akong kaka-opisina. Ang ganda ng kotse, kulay pula. Tapos artistahin yung mukha niya, kamukha ni Richard Bonin. Kung kilala nyo ha. Hindi pala si Richard yung kapatid niya. Yung kulot ng buhok. Hindi ko alam kung si Richard yun. So yun, ang pogi. So marami nagkakagusto doon sa pisina namin. At sabi nga nung mga ka-classmates, ka-office mates ko, kapag daw doon sa company na yon dumating kang walang boyfriend, for sure magkaka-boyfriend ka. Kasi ang mga kasama mo sa trabaho, mga engineers, architects, so mga
kumbaga pagdating sa atin, mga professionals na talagang nag-board passers, no? So, at kung meron kang boyfriend or girlfriend, magkakawalaan daw kayo. At that time, so may boyfriend na ako. So, parang challenge ako, no? Tapos, di nga, sabi ko, imposible. So, kagad, cross kagad. Hindi siya. Bakit? Hindi Kristiyano eh. So, madaling makapamili pag alam mo ang plano ng Diyos sa'yo. Ang kalooban niya. Amen ba? Okay. So, tapos na yon. Siguro mga ilang taon din, process yun. Yung pagtitiwala natin sa Panginoon, hindi lang po yan minsanan. It's a long time journey, no? Process. So, alam niyo po, may nanligaw, may nagkagusto rin. This time, Kristiyano na. May kotse rin. Pogi! Ayoko ng matangkad eh. Kasi, payat lang ako noon. Tapos, ang tangkad nung boyfriend ko, no? Sabi ko, ito na kaya, Lord? Kasi parang, pwede na siya. Pwede na. Pero, hindi. Yun pa rin boyfriend niya. Yung boyfriend mo pa rin. So, hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Kasi, ang sabi ng Diyos sa akin, nung sinagot ko yung boyfriend ko, hindi ang nakikita niya yung physical appearance eh, kundi yung puso. No one can see that. Amen ba? Only God. Kahit na minsan ikaw hindi mo alam yun eh. Pero, I trust God na yung mapapangasawa ko may sasakyan. Kahit na wala siya. Pero, yun ang nagpatibay sa akin, na God, as long na ang puso niya ay tumitibok para sa akin, siya ang tao para sa iyo. So, hindi siya yung perfecto na tao para sa akin, pero siya yung pinakamainam. Amen ba? So, yun ang aking trust. At alam nyo, lo and behold, 1995, ang lakas po ng boyfriend kong magpakasal na. Nakarating pa po yan sa Aklan. At ang nakakahiya, nalaman ko sa ating miyembro. Alam niyo yun? Kay Ate Teda. Nandiyan ba si Ate Teda? So, imagine niyo, nandun yung nanay at tatay nung boyfriend ko. Tapos, kinukwento sa patayo na lamay. Sabi niya, kinamusta yung mga anak niya. Tapos yung bunso, ang bunso na lang yata walang asawa noon. Sabi niya, meron nga, taga Gia Alabang. Nung narinig niya taga Gia Alabang, Gia Alabang siya. Sino kaya doon sa Gia Alabang? Tapos nalam, yung bunsong kapatid ni Nanay Lem, yung pastora sa Alabang. Kilala ko yun kaibigan ko yan So, tapos pagdating dito, sinichika na ako, walang nakakaalam sa Gia Alabang that time. Tago pa yung aming relasyon. Kasi, alam niyo yun, hindi pa ako sure kung talagang siya na. Kahit na nakarinig na. Alam niyo ganon? Parang nandun ka sa posisyon na gusto mo secured ka. Gusto mo yung Pero ang lakas ng loob ko, ng boyfriend ko that time, sabi niya, talagang handang-handa na siya magpakasal. And sabi daw nung nanay niya, aba, hindi ka naman namin pinipigilang magpakasal. Kasi kilala naman ako nung nanay at tatay niya. So sabi niya, kung gusto mo na, kung siya na talaga, edi magpakasal ka na, basta wag ka lang aasa sa amin na magpapakasal. Ganon, wala siyang pera. Paano siya magpapakasal? At yun din ang challenge ko sa kanya. Pag nagpakasal ka, siguraduhin mong kakayanin mong na hindi ka sa iba. Yung aasa sa iba. Amen ba? Kaya mga babae, siguraduhin nyo, dapat financially stable na ang magiging boyfriend nyo. Amen ba? Baka mamaya, hanggang ngayon, palamunin pa siya sa magulang niya, nakakahiya naman yon. Di ba? Tapos, alam nyo, ginawa nung boyfriend ko that time, naghanap siya ng trabaho, pa-abroad. Sabi niya sa akin, kung hihintayin mo makaipon ako ng pera para sa ating kinabukasan, hindi mangyayari yun. Kasi minsan, yung sweldo nga niya o yung niya, meron ng paglalaanan.
Minsan nga may 13-month kang marireceive pag December, di ba? Sasabihin nung nanay niya, boy, para sa sa ano yun sa utang natin ganyan. So ibig sabihin may paglalaanan na para sa pamilya niya. Paano siya makakaipon sa pagpapakasal? Alam nyo, naggawa siya ng desisyon, sabi niya mag-a-abroad siya. So, yun ang pinilano niya. At nakapasa nga siya. Yung malapit na siyang aalis, kumilos, yun na yung pagkilos ng Diyos. Yung company nila, yung pinagtatrabahuhan niya, nalaman, at saka yung kanyang subcon, yung customer nila, yung IR, ay sinabihan na, nalaman na magre-resign nga yung boyfriend ko para mag-abroad. Nung in-interview nga siya, ang sabi niya, para daw makaipon sa pagpapakasal. Ganon siyang kaseryoso. No? Pero yun yung mga ways niya. Pero alam niyo, nakakatuwa, ang Diyos, may sarili na siyang plano eh. Ang importante lang mag-obey ka. Amen? At ako, pinagpipray ko lang, ako tuwan-tuwa that time. Kasi sabi ko, pag nag-umalis siya, hindi na kayo magkikita. Iba yung plano ko, no? Nag-resign siya at magtatrabaho sa iba para kasal mo. Pero ikaw, ako iba. Kasi that time, in love ako sa Lord. Gusto ko maging missionary. So, alam nyo, talagang ang Diyos pag nagplano, planchado na eh. So, hindi po natuloy. Tumawag siya one night. Sabi niya, aalis na ako bukas. Talaga? So, telepono pa lang usapan nun. So, 97. Sabi niya, dahil doon, hindi na tayo magkikita. Talaga? Di kunyari naman, nalulungkot ako. Ba't ganun? Tapos sa dulo, sabi niya, gusto mo sumama ka sa akin? Ba't naman ako sasama sa'yo? Ganyan. Parang sa akin, iba na yung naglalaro. Di ba? Tapos alam nyo, hindi ako natuloy. Kinuha ako nung customer namin at kung magkano yung susweldohin ko sa abroad, that time, 26 pesos, equivalent to $1 US dollar. 26,000 ang inoffer sa kanya. At isang pangako, isang pinirmahan niya, ay meron siyang auto allowance, auto loan, na napakaliit, 5%. Tama, no? 5% per annum ang interest in 5 years. So, in short, meron na siyang provision sa kotse. Sabi ko, Lord, hindi ka talaga po pwedeng biruin. Kapag nakarinig ka talaga sa Lord, mangyayari. Amen po ba? Kaya, bago kami kinasal, meron na pong kotse ang asawa ko. Kaso pagkatapos ng kasal on our wedding day, 10 piso na lang daw ang pera niya. Naubos sa lahat ng kasal, yung sa gastos. Pero alam nyo, God is good. Nag-umpisa kami, 0-0. But this time, kapag tiningnan ko po yung aming nakaraan, patuloy pa rin kami na magtitiwala sa ating Diyos. Sabi ko, paano ka tayo magkakaroon ng, meron lang kami noon, lupa. Lupa hanggang ngayon, lupa pa rin, nasa Kabuyaw. Baka meron gustong bumili. Lupa pa rin, pero alam nyo, marami ng mga pagpapala ang Diyos sa buhay namin na hindi namin kayang bilangin. Hindi namin alam paano nangyari. But one thing we know, our plans is not what we plan. Hindi na yung plano namin, kundi yung plano ng Diyos ang binubuhay namin. And praise the Lord, natuto ako sumunod sa ating Diyos. At yun ang ninanais niya, katulad ni Abraham, going without knowing. Amen po ba? So, ano yung sa tingin mong mahirap? Wala pong mahirap kung ikaw ay fully surrendered sa Panginoon at fully you obey God. Mangyayari yung pinangako niya sa iyo in due time. Amen? Wala na pong pangako ang Diyos sa akin na hindi pa na-receive. But still,
patuloy pa rin ang kanyang pagpapala. Umaapaw sa gana. As I obey God completely daily. Hindi na yung dreams ko, yung nais ko, ang pinamumuhay ko, kundi yung kalooban na ng Diyos. Dahil naasahan ko, nakita ko how God is true sa kanyang mga pangako na hindi napapako. Amen ba? So, katulad ng istorya ng isang climber, yung katulad ng kanina na inano natin, climber siya, nakahawak, nakatali sa kanya yung rope. Alam niyo na siguro yung istorya na to sa iba. Na gabi na yon, masyadong maulap, yung foggy, mas matindi pa doon. Kasi sa US to nangyari. Totoong buhay to, true to life story. At bumagsak siya sa bangin. Ang sabi niya, ito yung, dahil bumagsak siya, so, anong tendency? Wala na siyang ibang aasahan. At humingi siya, nanalangin siya that moment, Panginoon, Diyos, tulungan mo ako. At suddenly, merong boses na dumating. A voice from heaven asks, do you really believe I can save you? And tells him, sabi nung climber, opo, magtitiwala ako sa inyo, kung ano man ang sasabihin nyo. Okay, tanggalin mo yung rope na yan, na nasa kanyang baiwang. Siyempre, siya, dahil sa sarili niyang pag-iisip, sa kanyang understanding, pag tinanggal niya yon, sigurado makakasama niya na ang Diyos. But, the choice ay nasa kanya. The climber, through desperate, clings tighter, mas lalo niyang hinigpitan, mas lalo siyang umawak doon sa lubid. Unable to let go of the physical rope na meron siya. Thinking it is the only chance na meron siya. Pero alam nyo, nung madiscover kinabukasan, rescuers, nakita siya. Frozen body. Nanigas na po siya. Na nakatali doon sa lubid. Pero, ang hindi inaasahan, yung kanyang kinatatayuan o yung pinaghanginan sa kanya ay konting paa na lang. Kumbaga, nandyan na lang. Andyan ka na pala sa ground. Namatay yung climber na yon. Nag-ask siya ng tulong, nakarinig siya ng boses mula sa taas. But, his choice, not to let go the rope, yung tali. Kapatid, tinatanong ka ng Panginoon ngayon. Ano-anong mga bagay, pananaw, pag-uugali mo, o relasyon ang dapat mo nang bitiwan? Ang sabi ng Panginoon, let go. Katulad ng tali, putulin mo na. Dahil poprotektahan ka niya. Mararanasan mo yung magandang plano niya sa iyo. Not to harm you, but to give you hope in a future. That is our Lord. Amen. So, ano po yung mga practical steps to trusting God? Una, pray continually and read or meditate His Word daily, day and night. So, communication with God strengthens our relationships and helps us understand His will in our lives. Gusto niyo pong malaman ang magandang kalooban sa inyo ng Diyos? Mag-ubos kayo. Mag-take time kayo ng oras sa Panginoon. Hindi po nauubos, wala pong overdose sa salita ng Diyos at sa pakikipag-usap sa Kanya. Ang gusto niya po, makipag-usap ka kahit na wala kang problema. Katulad ko, Lord, ayoko magkamali sa pagpili sa aking mapapangasawa.
Kasi yun ang sinasabi ko na magiging miserable ang buhay all throughout your lifetime kapag nagkamali kayo ng oo sa taong hindi naman para sa inyo. Amen ba? So yun ang sinigurado ko sa buhay ko, kaya talagang pinakinggan ko ang Diyos sa magandang plano niya sa akin. At nangyari nga po iyon. At I can say that I am truly blessed because I trust the Lord. So let us cultivate a habit of prayer that seeks God's guidance and wisdom. Express your concerns and let Him take control. Amen? Huwag ka nang kumilos o huwag ka nang magdesisyon ng sarili mo. Alamin mo ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. And immerse yourself in God's Word. So talagang magbabad ka sa Kanyang salita, umaga at gabi. Sa lahat ng pagkakataon, ask God, learn of Him, and He will direct your path straight. Amen? So, the Bible is filled with promises and reminders of God's faithfulness and guidance. Ganun din po yung ating pakikinig ng mga Christian songs. Alam nyo, kapag kami kinakanta kayo, lagi, kahit na minsan maraming problema, parang ang saya-saya pa rin. Parang walang problema pa rin. Kasi i-guide ka ng Diyos. Amen po ba? Ano pa? Reflect on His faithfulness. Take time to recall how God has been faithful in your past. This will cultivate confidence in His ability to guide you now. Amen? Kung nangako ang Diyos at tinupad niya sa akin the past, kayang-kaya niyang tuparin. Yung kalahating milyon na inasko natin, na i-share ko na yun sa inyo, di ba? Hiniling ko yun para ma-debt-free na kami. Dahil meron kaming utang sa, sa aming bahay at lupa. Pero less than a week, sinagot na kagad ng Diyos. Biglang nagkaroon ng incentive ang asawa ko sa kanilang company. God can use anything para mangyari ang kalooban, ang plano niya sa'yo. Kaya wag mong isipin yun. Ang isipin mo yung ngayon, na sumunod ka, all surrender, 100%. Kasi hindi mo alam ang future, pero alam ng Diyos ang pinakamainam sa'yo at mangyayari sa atin. Amen po ba? So, let us ponder doon sa mga ginawa niya in the past, na kailanman hindi siya nagkulang sa atin. So, next, surround yourself with support group or family. So, we are family here. Hindi ka po nag-iisa. Sa mga walang asawa na, sa mga widower, sa mga single, huwag niyong intindihin ang pagtanda niyo. Kasi, as a family, we will be with you. Amen ba yun? Mag-aalagaan tayo, magsusuportahan tayo, magmamahalan tayo hanggang wakas. Amen? So, ang importante lang, ikaw mismo, paligiran mo ang sarili mo ng mga godly people. Amen? At hindi yung mga parang iaano ka pa na ibubuyo ka para ikaw ay magkasala, makapagplano o makagawa ng mga desisyon na mali. Amen po ba? And take action. Sometimes trusting involves taking small steps forward in faith, even when fear tries to hold you back. So, kailangan kang umaksyon na, kapatid. Maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Akuin mo na yun, kuhanin mo na. Amen po ba? So, sabi sa Proverbs 16:3. Next po. Or, sige, sa Psalm 37:25, same din yon. Commit everything you do to the Lord, trust Him, and He will help you. So, commit your way. Ang pagsabi ng commit, roll. Roll yourself upon, like rolling a heavy burden unto a camel, signifying complete release and dependence on God for your path, choices, and life's direction. Commit your way right now to God.
Trust in Him. Pagkatiwalaan mo siya. And this is an active faith, not just belief, but an active reliance on God to handle what you cannot. Amen po ba? And after that, as you trust, as you obey, He will act on your behalf. Amen po ba? Magandang-maganda ang plano ng Diyos sa buhay niyo, kapatid. Huwag niyo pong sayangin yon. Ang pinramis niya, buhay. Hindi lang basta buhay, kundi buhay na masagana dito sa mundong ito. Amen po ba? Kaya we can experience God's enablement, God's promises, God's lahat ng mga pinangako niyang magaganda ay kanyang ibibigay sa iyo. Isaiah 26:4, trust in the Lord forever, for the Lord Himself is the rock eternal. Kung ang Diyos, siya ang bato na masasandigan natin all throughout our lifetime. At kahit na yung ating mga next generation, bakit hindi ka pa magtiwala sa Diyos ngayon? So, meron ka pa bang trust issues, kapatid, sa ating Diyos? So, to our conclusion, trust is a journey, one marked by relinquishing control and leaning fully into our relationship with God. As we deal with trust issues, let us remember, 1, trust isn't about having all the answers. It's about having faith in the answer. And the answer is Jesus. Amen po ba? Ulitin nyo nga po. The answer. And it is Jesus. He is Jesus. The name above all names. Amen? So, next. We are cherished children of God, sustained by His unwavering love and guidance, and embracing the unknown can lead to extraordinary outcomes when we allow God to handle it. Kaya saan ka pa? Kailangan mo pa bang mamroblema bilang mga tatay? Kung ano papakainin mo sa iyong mga anak? Kung ang pangako ng Diyos, yung maya nga na hindi nagtatrabaho, nagpapakapagal, kumakain sa tamang oras. Ikaw pa kaya na anak niya? Let us trust the Lord. Amen? And as we end this, let us be reminded that trust is a journey, not a destination. Trusting God with all our heart means allowing Him to handle our anxieties, uncertainties, and plans. Wala ka na sa kalendaryo ngayon, kapatid? Never mind. Sabihin mo, maganda ang plano ng Diyos. At yun ang ninanais ko. Amen ba? We are not called to navigate life alone. Rather, we are invited to walk alongside our loving Father. Nais ng Diyos na makasama ka sa journey na ibinigay niya sa'yo. Ikaw kaya, gusto mo ba nakasama ang Diyos? So let God handle your issues. Let us lean into His promises, remembering that we are His children and He is committed to us. In the face of trust issues, let God handle it. Release your fears. Embrace His love and watch as He works all things for your own good.